Mayroong isang kaharian na tinatawag na Barbanya. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Dahil sa angking kahusayan, maganda ang naging pamamalakad sa Barbanya. Ngunit isang araw, nagkasakit ito. Malubhat ang sakit ng inyong ama. Narito na po ang magagamot. Ang sakit ng hari ay mabigat at maselan. May lunas pa ho ba ang sakit niya? Huwag kayong mawala ng pag-asa, mahal na prinsipe. May mabisang gamot na magpapagaling sa hari. At kailangan niyo mapakinggan ng awit ng ibong Adarna. Saan namin mahanap ang ibong ito? Sa bundok Tabor. Ikita niyo ito sa puno ng Piedras Platas na makina. Mga anak ko, nanihina ako. Pwede niyo bang huling ang ibon na yun para sa akin? Pedro, Ano po ang aking naipaglilingkod, ama? ikaw ang nakatatanda. Pwede mo bang huling ito para sa akin? Isa po itong maraming karangalan natin. At iyon na nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor. At nang marating na itong bundok, dahil sa hindi pagkakabalik ng dalawang magkapatid, lumala lalo ang karamdaman ng hari. Ano ba akong payagang pumunta sa Tabor upang sugin ng ibon at hanapin ng aking mga kapatid? Di maaari anak, ikaw na lamang ang natitira. At kapag ikaw ay nawalay pa, tiyak ako'y mamamatay na. Ngunit ama, ang magkita kang ganyan ay mas mahirap pa sa akin. Niyo ako, ngunit kung di niyo ako papayagan, ako ay aalis na lamang ng labag sa inyong kalooban. Sige anak, magtagumpay ka nawa. Umalis ang paboritong anak ng hari, kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang kapatid, umalis siyang 5 tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay saka lamang niya kakainin ng tinapay. Nang makalipas ang 4 na buwan, isang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nasalubong niya ang isang leprosong matanda. Ginoo, maawa ka. Maaari mo ba akong bigyan ng isang tinapay? Maraming salamat, Ginoo, sa iyong kabaitan. Ba ang iyong pakay? Baka maaari ko kayong matulungan. Aking ama ay may sakit. Tanging lunas lamang ay ang awit ng ibong Adarna. Tunan na ang aking 2 kuya at 3 taon na nang sila ay lumisan. Ginoo, mahirap ang iyong binabalak, pero maaari ko kayong tulungan. Pagdating sa bundok ay may makikita kayong puno. Tumigil. Tumingin lamang kayo sa baba at may makikita kayong kubo. Ninirahan ang magbibigay sa iyo ng payo. Mahuli ang ibon. Mahaba pa po ang iyong biyahe, kaya kunin niyo na ako ito. O ba? Ibinigay ko na sa iyo yan. At mas kailangan niyo ito. Nang marating ni Don Juan ang bundok Tabor, nakita niya ang sinasabi ng leprosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kubo at nagtungo doon. Ako ba'y namamalikmata lamang o kamukha mo ang nilimusan ko ng tinapay? Ano ang iyong nga, Don Juan? Ako ay nandito upang muli ng ibong Adarna na magpapagaling sa aking mahal na ama. Mali yung pakay, sigurado ka ba sa iyong balak? Ko po ang pagod, puyat, at gutom sa aking paglalakbay. Desididong po ako sa aking pakay. Ganito ang iyong gawin. Sa Piedras Platas, nananahan ng ibong Adarna. Tuwing hating gabi, dumadapo ito, na sa pagdapo nito, ito'y aawit. Awit nito ay nakakanto. Iwasan mo, Don Juan, ang makatulog. Ito ang labahat daya. Hiwain mo ang iyong sarili sa tuwing aawit ang ibong Adarna at patakan ng antok mo'y mawawala. Awit ang gagawin nito at 7 beses din magpapalit ng balahibo. Pagkatapos nitong umawit, ang ibon ay magbabawas. Iwasan mo, Don Juan, ang mapatakan. Ito ang gintong tali. Itali mo siya gamit ito. Nang marinig itong lahat,
Umalis na si Don Juan upang hulihin ang Adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan ito ng dayap. Sa sobrang hapdi, siya ay nagigising. 7 sugat ang natamo niya. Naiwasan niya ang ipot ng ibon at naghintay siya na mahimbing na ito. Sa pagkakahimbing ng ibon ay tinalian niya na ito at pinakita sa ermitanyo. King Don Juan, maaari mo bang kunin ang paliyok na yon? Madali ka at punuin yan ng tubig. Tapos, buhusan mo ang iyong 2 bato. Mawawala ang pagiging bato ng iyong 2 kapatid. Iyon nga ang ginawa ni Don Juan. Naging tao muli sila Don Pedro at Don Diego. Bumalik silang 3 sa bahay ng ermitanyo upang magpasalamat. Umuwi sila ng sabay-sabay. Habang naglalakad sa kagubatan, naglalakad ng sabay si Don Pedro at Don Juan. Nasa likod nila si Don Diego, hawak naman ni Don Juan ang ibon. Hihinto sila at magpapahinga sa ilalim ng isang puno. Magkatabi si Don Pedro at Don Juan. Ganda ang lakad ng ating bukso. Sa kanya na naman ng parang alat basbas ni Ama. Ay, si Don Juan, kuya. Wala tayong magagawa doon. Nang sa atin at katagumpayan naman ay sa kanya. Hindi na lang natin siya patayin. Sa atin lang basbas at parang Ama. Diyos ka lang ba, kuya? Sarili mong kapatid ay papatayin mo. Ano yung sa kanya? Tignan mo. Ito siya ni Ama at nasa kanya naman ang karangalan. Hindi, kuya. Mali ito. Magkakapatid tayo. Pagpatay. Na lang natin siya. Bahala ka, kuya. Hindi ako kasama dyan. Magbubulag-bulagan na lamang ako. Salamat po. Man, Don Juan, umalis ka na. Tiyak hinahanap ka na ng iyong ama. Dali-daling bumalik si Don Juan sa berba niya. Ang mga paa niya ay tila lumilipad. Anong saya ang nararamdaman ng buong kariyan sa pagdating niya. Nagmano sa ama't ina at niyakap ang 2 kapatid. Noong dumating si Don Diego at Don Pedro, nilagay nila ang ibong sa tabi ng kanilang ama. Kahit anong gawin nila ay ayaw nitong umawit. Ngunit nang dumating si Don Juan, hindi lamang ang hari ang sumigla. Nagsimula ding umawit ang ibong Adarna. Mahal kong anak, nagbalik ka. Mahal na Haring Fernando, nasa inyong harapan ang inyong anak na matatag. Nalampasan niya ang lahat ng mga pagsubok. Nagawa niya ang inyong pakay. 7 awit kong nalampasan niya. Di tulad ng 2 panganay mong anak. Palad ay sinugatan ng 5 beses. Sa hapdi ng dayap na ipinapatak, sa sugat ay nagpanatili sa kanya maging gising. Naiwasan niya ang maging bato. Di tulad ng 2 panganay ng anak, siya ang nagbuhos ng mahiwagang tubig sa 2 naging bato. At naging tao sila muli. At sa paglalakbay, si Don Pedro nakaisip ng isang masamang litiin. Nais niyang mapatay ang kanyang mahal na anak upang mapunta dito ang kanyang basbas at mga parangal. Tinantyaban ni Don Diego, ngunit hindi ito pumayag, kaya ito'y nagbulag-bulagan na lamang. Binugbog ni Don Pedro hanggang sa maghina at iniwan na lamang ang sa kagubatan, ang kanyang bunsong anak. Mabuti na lamang mayroong isang manggagamot na dumating. Napagaling ang kanyang mga sugat at tumagal ngayon sa inyong harapan. Sa sinapit ng bunsong niyong anak, ako ay nalumbay, kaya di pagkain o pagkanta ay di ko magala. Ayaw ko sa taksin niyong anak 2. May sarili lamang ang nais nila, kaya naman ay kaharian ay dapat mapunta kay Don Juan tunay. Anong ginawa sa inyong kapatid?
Dapat sa inyo ay nagmamahalan ng lubos. Kayong dalawa ay mga taksil. Mahabag ka, anak mo rin po sila. Ako ay napatawad ko na, at ako po ay humihingi ng kapatawaran para sa kanila. Kung anak, meron pang isang pabor ang aking nais. Bantayan naman ang ibon.